Okay, so sagutan natin 'tong problem sa dynamics using law of conservation of energy. The 2-pound brick slides down a smooth roof with the initial velocity of 5 feet per second. Find the speed at V, the distance from the wall where the brick strikes the ground, and its speed at C. Okay, so pinapahanap sa atin, VB, velocity at C, and yung T. Okay, so bakit pa applicable yung conservation of energy dito, no? Kasi applicable lang 'to kapagka walang applied force, no? Okay, kasi mapapansin natin dun sa figure, 'di ba, wala namang applied force, 'di ba? Okay, so dun mo lang siya puwedeng i-apply 'no. Otherwise, kunwari ito yung block A natin, 'di ba? Tinulak mo siya at a force of ito 'no, tinulak mo siya at a force of 20 newton, 'no. So hindi na applicable yung conservation of energy. Dapat wala siyang applied force 'no, para magamit mo siya. Okay, so dito, 'di ba, energy at point 1 equal lang naman sa energy at point 2 'no. So mag-set lang tayo ng reference 'no. Okay, so dito muna i-consider natin 'no, ito munang A to B 'no. Okay, separate natin dito 'no. Ayan 'no. So from A to B 'no, so sabihin natin ito yung ating reference dito sa B 'no. Okay, ito yung ating reference 'no. Okay, so ibig sabihin, EA is equal to EB 'no. Okay. So ano ba yung mga energy involved? That is yung kinetic energy mo sa A plus yung potential energy sa A is equal to kinetic energy sa B plus potential energy sa B. Okay, yan lang naman 'no, kasi wala naman siyang friction or what 'no. Okay. So yun lang 'no, kinetic energy sa A 'no, that is 1/2 M mass, 'di ba? 'Di ba? Eh, since naka-pound yung naka-weight yung binigay, 2 pound. So di-divide natin na acceleration due to gravity na 32.2 para maging mass siya, 'di ba? Kinetic energy 'di ba 1/2 V squared 'no? Recall lang natin 'yun sa physics 'no? Plus since dito yung reference natin, 'di ba? That is 2 times 15, 'di ba? Okay, ang potential energy, 'di ba? O ilagay ko lang din dito ang kinetic energy natin, 1/2 mv squared. Ang potential energy ay W times height. Weight times height, 'di ba? Since dito yung reference natin sa point P, okay? Therefore, yung height ng A natin ay 15, no? Okay, consider lang natin ay yung vertical height, no? Okay, kaya importante mag-set ng reference, no? Kasi kapag ang reference natin ay dito sa A, mag-iiba yan, no? Kasi ang magiging height naman ng A natin dito, 0. Kasi doon ka nag-reference, eh. Okay, ganun, no? Kaya importante yung pag-set ng reference. Is equal to 1/2 kinetic energy sa B, ganun pa rin naman yung mass, no? From A to B, hindi man magbabago yan. Pero yung velocity sa B, hindi pa natin alam. Okay? So, urong lang natin to. Okay? Plus, okay? Okay? Plus yung potential energy natin sa B, that is 2 times yung height sa B, that is 0. Okay? Kasi, dun tayo nag-reference, eh. So, wala tayong change o yung height, no? 0 yung height ng B kasi dun ka mismo nag-reference. Okay, so, yan, input na lang natin sa calculus, solve na natin yung VB, velocity sa B, no? Okay, so yan lang, no? 1/2 okay, times 2/32.2 okay, times 5 squared plus 2 times 15 is equal to 1/2 2/32.2 times b squared. Yan. Shift solve natin, that is 31.4801. 31.4801. Anong unit nito? Feet per second. Ito na yung ating final answer no, sa B. Okay. So what about naman velocity ng C? Okay, so ito, screenshot ko lang ulit ito, but i-consider ko na yung sa C, no? Okay, sa velocity ng C naman, okay, ganun pa rin, no? Mag-conservation of energy ka, consider mo naman yung sa C. Okay, kasi di ba ganun pa rin naman eh, from A to C, wala pa rin namang applied force. So as long as walang applied force, pwede mo i-apply yung conservation of energy. Okay, so now, same thing pa rin, di ba? 1/2. But take note, mag-set ka uli ng reference. Dito sabihin natin dito naman yung reference mo sa C. Okay, dito yung reference, no? Sa point C mismo. Okay, that is 1/2 m. Initial velocity ng sa A, di ba? 5 plus
W, which is yung weight na 2. Then, take note, mag-iiwan na yung H mo dito. Kung kanina, 15, since ang reference mo sa C, ilan na yung H mo? That is 45 na. Bakit 45? Kasi sa C na yun, di ba? So, that's 30 feet plus 15 feet. So, 45, no? Okay? Is equal to 1 half M, yan, times VC squared plus, ganun pa rin, no? 2 times 0. Walang height kasi doon ka mismo nag-reference. So, yun na, no? Solve na agad natin yung C, di ba? Yun lang, no? Pilitan lang natin yung reference, no? Okay, so ito, basically, papalitan mo lang siya ng 45, no? Dito sa right side, wala namang nabago, no? Ayan, shift solve mo. Ayun na yun sa C, di ba? Ganun lang. Diba? Velocity ng C ay 54 point, wait, 0648. 0648 feet per second. Ayan, ganun lang siya, no? Diba? Actually, pwede mo rin makuha yung velocity sa C. I-consider mo naman, no? Energy, mag-reference, i-consider mo yung point B at C, no? So, basically, energy at B is equal to energy at C, no? So, you will get the same answer, no? Okay, so mag-iiba doon yung velocity ng B naman yung gagamitin mo, no? Okay, so pwede nyo itry yun, no? Ito. Ba, EB is equal to EC, no? Since nakuha mo na yung velocity kanina sa B, no? Pwede mo na siyang gamitin, no? You will get the same answer. Okay, pero para mas madali kasi, ganoon na lang, no? A pa rin yung reference, no? Okay? So now, last, ang pinapahanap ay yung distance D. Okay, so dito, okay, using this same figure, no? Okay? So ito, projectile motion na lang naman siya, no? Using yung kinematics natin, no? Okay? So para makuha yung D, di ba? Along Y muna. Okay, that is, saan ang reference natin? Dito na lang sabihin, no? Okay? Kasi kailangan mag-set ka ng reference pang nag-solve ka ng projectile motion, no? Okay, di ba? From B to C, di ba? O, reference ko dun sa B, so that is negative 30. Okay, negative kasi nga from B to C, ni-reference ko sa B, so ibig sabihin, yung change na to ay negative 30. Tama? Kasi doon yung reference na ginawa ko sa point B. Okay, so yun, mag-iiba kasi yan, no? Depende sa reference. Is equal to 1 half times G T squared plus, ilan yung ano natin sa B? 31.4801 sine theta, no? Okay, so ano ba yung sine dyan? Take note, given naman tayo ng angle dito, di ba? Yung sloping, ayan, no? Diba? 3, 4, 5, ayan, no? Diba? So, sabihin, times sine theta, which is 3 over 5, no? Kaya lang, negative siya, no? Bakit negative? Kasi nga, downward. Okay, negative yung vertical velocity ng B kasi 'di ba? Pag ganito siya, yung component niya tama. Yung y component ng velocity niya ay downward. So negative 'yan. Times time. So yan no, ma-solve natin yung time. That is negative 30 is equal to negative 16.1 na yan no, 32.2 over 2 b squared minus 31.4801 times 3 over 5. And shift solve natin, that is 0.8992. Wait. 2 seconds. Okay. Then last, solve natin yung D, di ba? That is 31.4801 times 4 fifths, di ba? Times 0.8992. Okay, ganun lang. No? Kinematic equation na lang, no? Okay. Pagkuha ng distance. Ayan. So, ito, times mo lang ng 31.4801. Okay. Times natin ng 4 fifths kasi, di ba? Pag along x tayo, cosine theta naman yung gagamitin. Okay. So, 22.6445. 22.6445 feet. Okay. Ito na yung ating answer, no? So, ito ay along x, no? Okay. Ito na yung ating answer. Okay, so ganoon lang, no? So, itong part na to, no, kinematic equation na lang naman siya, no? Okay. So, ganoon lang, no? Ganoon natin na-solve yung velocity and yung distance, no, using conservation of energy. Okay, basta tandaan lang na kapag walang applied force, doon lang natin to pwedeng magamit. Okay, sa ibang problem sa kinetics na may applied force, let's say tinulak mo siya ng 100 Newton,
o 100 pound, hindi na 'to applicable 'no. Gagamit na tayo ng ibang method. Okay, so gano'n lang 'no. So, thank you for listening 'no. Tuloy natin 'to sa susunod 'no, using different example naman.